Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mangyayari kay Solicitor General Menard Guevara na nag-submit na ng kanyang courtesy resignation. Marami ang nagsasabi na isa siya sa mga sisibakin o tatanggapin ang kanyang courtesy resignation at out na siya. Okay, ito may article ng abogado.com. Title nila, bigyan natin ito ng comment, reaction, opinion. Is Solgen Guevara on the way out? UP Law Dean said to be eyed as replacement. Okay. So, May 23, 2025. Solicitor General Menardo Guevara, who recently declined to represent government agencies in petitions concerning the arrest of former President Rodrigo Duterte, may be among those getting the boot after the President ordered his cabinet to submit courtesy resignations. Sa ngayon, iisa pa lang talaga ang out na si DNR Secretary Loizaga. Karamihan retained, yung iba reshuffled, yung iba na-promote. Ganun lang. So, one out pa lang. So, hintayin natin anytime i-announce, baka pangalawang out na itong si Solgen Guevara. Sources said University of the Philippines Law Dean Darlene Berberabi is being eyed to head the Office of the Solicitor General, which is the principal law officer and legal defender of the government. Berberabi was named UP Law Dean in November of 2023. She used to be the President and Chief Executive Officer of Pag-ibig Fund and served as an independent director of SM Prime Holdings. She recently applied for the position of Supreme Court Justice. Oy, medyo matindi ito. Aplikante sa Supreme Court. Guevara was appointed Solicitor General in 2022 by President Marcos Jr. He served as Justice Secretary under President Rodrigo Duterte. Okay, marami ang nagulat, kahit ako nagulat, yung bigla siyang nag-submit ng, anong tawag doon, position paper ba o comment, na hindi niya pwedeng i-represent yung DOJ Secretary, sino pa yung kinasuhan, yung Marvel, Torre, yung kinasuhan sila ng writ of habeas corpus sa Supreme Court. Sabi niya, hindi OSJ, hindi kami pwedeng mag-represent dahil ang aming posisyon is wala ng jurisdiction ng ICC. So, noon pa, inaasahan ko na sisibakin na si Solgen Guevara. Kasi wala na, hindi siya nadagdagan pa itong kay Dilima. Si Solgen Guevara din palang nag-appeal sa Court of Appeals. At pinagbigyan siya, nanalo siya dahil nabaliwala yung acquittal ni Laila Dilima. So pangalawang ano na yan, red mark na yan. So noon pa dapat sinibak na. Ito, malalaman natin bukas makalawa kung talagang out na siya, hindi maganda ang dating para sa akin. Kung talagang gusto mong sibakin ng isang tao, tawagin mo. Sabihin mo, para mas, alisin kita, kailang bigyan kita ng leeway na mag-resign and give reasons. Example, health reason. So, mas kaano-ano yun, mas katanggap-tanggap. Kaysa ito, ang ginawa ng Pangulo,
may gusto siyang tanggalin, lang parang hindi niya kayang sabihan nga mag-resign ka. So ang ginawa niya, para bang papogi na malakas siya o decisive siya, resign kayo lahat. Resign lahat. Wow. Ako nga, napapalakpak ako na-amaze o napawawa ako nung kahapon na resign lahat. Ngayon, wala na yung pagpalakpak ko kasi lumalabas parang kasi niretain man ang karamihan. O isa pa lang ang natatanggal. Pangalawa itong kay Soljin Guevara. Di bakit hindi na lang nila tinawag yung tanggalin? Bakit idaan pa sa mass resignation? So, kaduda-duda. Kaya tuloy, marami ang pumupuna sa Pangulo na it's a sign of weakness. Isa na yan, si Professor Malutikia, bakit ganun ang ginawa? Tinawag na lang sana. Ganon din si Crisette Laurita Chu. Yung kanyang latest post na kung sino man ang nag-advise sa presidente na iparesign lahat ang kanyang gabinete, parang sinasabotahe ang presidente. Kasi lumalabas ang presidente na mahina. At saka yun, mag-develop ang resentment ng mga taong tatanggalin. Example, si DNR Secretary Luis Saga. Magiging mapapahiya siya dahil sa dami ng nag-resign, marami ang hindi tinanggap ang courtesy resignation, isa siya pa lang ang tinanggal. So anong pakiramdam? Sabi ni E.S. Bersamin na performance daw, hindi daw naabot ng DNR Secretary ang expectation ng presidente. O doon ganun, bakit sinipak na lang diretso para hindi na siya nasama sa mass resignation pa yung iba? Parang, kaya nga, duda ng iba is pakulo, pampataas rating, pampapogi itong ginagawang mass resignation na So, sa tingin niyo? Masisiba o out na si Soljin Guevara? Sayang. Isa siya sa mga matitinong opisyalis ng ating gobyerno na dapat sana magpatuloy. But, mas mabuti na lang para magpahinga si Soljin Guevara, mag-serve na lang siya sa Inday Sara presidency. Okay ba? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Kalandig. Dahil ang kita po natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Kalandig. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan na mo gero. Salamat. Yan ang gidala ang yang gero. Nagatag-ug sen na di nagaulanan. So, salamat. Og karon mo ni ang balay sa natabangan na mo gero og makita na gyud ang kadako sa buslot sa ilang balay. Kaya dako nangadamit siya. Og karon Uncle, unsa imong maistorya bahin sa nahatag sa imong nga sin-on? Nindot na kaayo, nakaatop na gyud ka. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Og sa nag-sponsor niini, dagan salamat. Oo.
Lagi. Unang-una salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Di na gyud ko ga ulanan. Ug salamat usab sa nag-sponsor niini. Nakadaga pang tabang nga. Hinaut ta nga daghan pangatabang ang maabot kanamo dinhi. Labi na gyud diri sa Sitio Garden. Oo. Sa mga katawhan usab nga naga panood sa video. Daghan salamat sa inyo. Sige, Col. Salamat po. Sa